Ayan. So we won. Yes. Ito po ang latest for the Mysterism. Hindi ko na lang nilagyan ng sound, guys. Alam nyo na, copyright yun. Congratulations, Yana Barredo. Yes. Ang ganda. Pwede ding ilaban to sa ibang pageant, no? Ay, no? Another crown for the Philippines. Ano na? Oo, tapos sunod na ang Miss Charm. Oh my gosh, ang ganda. So beautiful. I really like her. She's so, ang haba ng hair. Ang ganda. Oh, wow, ang ganda niya. She's so beautiful. Ang ganda, oh. Dai, loko kayo kay Philippines, no? Yana Barredo, Tourism International. Na Cory Quirino for the next National Director of MUPH. Okay? Ano sa palagay nyo, guys, no? Palagay ko mas maganda ata kung si Cory Quirino ang magiging National Director. At nakita nyo naman, with kasi ito pong Mr. SM, kung hindi ako nagkakamali, ay headed by Cory Quirino. Tama ba? Andito na si Primo. So, let's welcome Primo in the house. Yes, yes, yes. Ayan. Hi! Good morning. Good evening. Good morning. Yes. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. And all the Bellas, kamusta kayo? Ayan, ito si Primo. Kamusta naman? Nakatulog ka ba? Hindi. Medyo puyat nga. Pero okay medyo puyat. Naku, parang parang napaaga ata ang gising mo. Di ba usually 1 a.m. ka ata nakakaano? Okay ka lang? Hindi, okay lang. Okay ka lang. You look good. I like your shirt. Wow. Oy, ang cute. Love it. Ay, ang cute naman. Ang cute. So, ayan, guys, no? Let's welcome Primo. And, yeah, don't forget to, make a question sa aming dalawa ni Primo. Yan. And, let's have this copyhan. Primo, you have a coffee? Yes. Let's have a coffee with Primo. Ayan. So, meriendahan, copyhan dito kay Ate Vels with Primo. Kaya, I get to my StreamYard, Primo, kasi sabi ko, dati nung nag-live tayo nung una, hindi maganda yung dating kasi nasa cellphone siya. So, I try to get into my, Mac. Okay. So, ayan, Primo. Are you, nagkaroon tayo ng bagong reyna, Mr. Yes. No? Ikaw naman mag-congratulations. Sige, congratulations kay Ilana. Anong pangalan niya? Yana Barredo. Yeah, congratulations for winning Miss Tourism International 2020. Sa Malaysia yata ginanap. Yes. And under ito ata ng Mutya ng Pilipinas, tama, no? If I am not. Tama, guys, no? Under ito ng Mutya ng Pilipinas, no? She actually reminds me of Michelle. Anybody can support that? Ang alam ko, under talaga siya. Ayan. Yes, Rudy, to. Okay, Sarah. Ayan, maganda, Primo, nababasa natin yung comments sa StreamYard. Nakikita mo rin, yung comment. Yes, no? So, it's gonna be, maganda kasi yung aura ng StreamYard. Miss Bell nanalo sa Miss Philippines. Yes, Mr. Thank you, Rudy, Seron. Eto. Ayan, parang walang nagsagot. Pero yeah, dahil wala namang sumagot, Mutya ng Pilipinas, under ito ay Kaloka. Kaloka yung putri. Ketut, certified. Ayan. So, under ito ni Miss Cory Quirino. Yung Cory Quirino, siya yung hawak kay Catriona Gray nung sumali si Catriona sa Miss World. At kay Cory Quirino pa yan. Kanina nabanggit ko, Primo, na siguro, may chance tayo if ang Philippines,
Power on. Bluetooth mode. Line in. Ayan, Primo, may chance tayo sana manalo ng MUPH and other important pageant, major pageant na lalo ngayon ang Binibining Pilipinas din medyo hindi na maasikasuhan ni Madam dahil may sakit, si Madam Araneta. May sakit kasi. So I was thinking, what if, nakita ko recently, malakas ang mga alaga ni Miss Cory Quirino diyan sa Mutya ng Pilipinas at nanalo din tayo kay ano ba 'yon yung Miss Intercontinental na pinaka beautiful yung sinasabi kong isa sa pinaka nagagandahan akong mukha na ito pakita ko sa iyo. Okay? Dito na lang sa Instagram ko para mas maganda gamitin natin ang StreamYard. Let's use the StreamYard for this beautiful podcast, Primo. And then, kukunin ko yung reaction mo, Primo, doon sa sinasabi kong, okay ba na ang humawak ng mga pageant na pwede tayong manalo? Kasi napapansin ko, humihina yung Team Philippines. I don't know, you can have your own, sentiment or comment dun sa sinabi ko na humihina ba o nagkakataon lang na sabi nila hindi daw laging Pasko and everything. Ayan, teka. Eto na, Primo, nakita ko na yung picture. So, ilagay natin para makita mo. Okay. Ayan, eto. Okay, ayan. So beautiful. Ayan siya. Ito yung, ang Miss Intercontinental second runner-up natin. Na si Redondo. Oo, ayan. Oo, di ba? Si Alyssa Redondo. Ang ganda, di ba? Kita mo naman, no? Yeah. Oo, super beautiful. Teka. Parang ang beauty niya, parang mix ni Catriona at ni Pia. Oo, di ba? Ang ganda. Ang ganda. And I think may future siya. May future talaga siya. Diba? Tapos, yung kanilang hawak ngayon, nananalo ngayon sa Miss Tourism na kapapanalo lang, ka-sister niya. Same Mutya ng Pilipinas. Mutya ng Pilipinas. So, sila. Diba? Ang ganda ng mga ito title, tapos yung isa second runner-up, tapos ang gaganda. Tapos yung nanalo rin ng Miss Tourism International, ang ganda rin. No? So what I mean is talagang mas lumilevel up ang mga mutya ng Pilipinas, tapos yung Miss World ngayon at Miss Grand medyo lumilevel up din dahil kay Christine Joyce o Piazza. Ngayon medyo napag-iiwanan ata yung major natin. Ang major natin which is yung MUPH, tapos yung Binibining Pilipinas kasi nga naturalmente may sakit si Madam, 'di ba? Tapos ito naman sa Miss Earth. So, naka top 12, hindi pa rin naman ganun kabagsak pero okay lang. So what do you think? Kailangan na bang mapalitan para magka-chance ang MUPH? Palitan si MUPH. Yung organization or do you think with the same organization or the Empire PH, which is the organization of the MUPH, do you think it's kinda very pa-issue ako ng konti no? You can answer it and you cannot. It's up to you. You don't need to answer it. Bahala ka. I believe in giving people a second chance. So as long as I don't know. I mean, for me, they have to go back to their core. I'm talking about MUPH, and ibalik nila yung time na malakas sila during Binibining Pilipinas, kasi I think Mama Jonas was handling the winners back then. So I think he has to go back to his core na kailangan ang eyes on the prize, hindi lang puro business. I think he's focused more sa business side
or business aspect, Yes. kailangan talagang Exactly. they have to support all the way, financially, physically, emotionally. So I think yan yung kulang, kaya hindi nagpi-place ng mataas ang candidates natin sa Miss Universe. Yun lang, opinion ko lang yun. Ayan, so narinig nyo ang ano. Para maganda yung ano, maganda yung sound mo, minumute ko pa nagsasalita ka. Okay. Kasi ako yung admin eh. Parang mas maganda yata pagka habang nagsasalita ka, patayin ko yung akin. Yes, no, I agree with you. I agree with you. Second chance. Pero second chance if they're already in their what? How many season na ba since Rabia? Fifth, no? So, can I ask you how many chance ang kailangan just to be, to let them do the same thing, or do you need to recalibrate ba, or what? Or what if they stay primitive? I think internally they have to talk it out amongst themselves, and they need to just like I said, if focus kung anong kailangan i-improve, bakit hindi nagpe-place masyado. And I think they were out of focus and they were concentrating more sa business aspect ng organization. And if, di ba, parang ang dami nilang, I think, sponsorship na pinapadala sa Miss Universe. So I think kung mag-focus lang sila na kailangan manalo tayo, di ba? Yun yung parang what do you call that? Yung parang yun yan, nawawala sila sa main objective ng pageant, which is to win. I mean, for me, yun yung kulang. When it comes to second chances, I don't know. Fifth edition, ang highest placement nila was in 2021, I think. Beatrice ba yun? Beatrice Luigi Gomez, no? Yun ang kanilang last highest position na top 5 tayo. Tapos si Michelle D. And then Rabia, tapos si Celeste, and then si Chelsea muna. Si Rabia, Celeste, as Chelsea, and then Celeste yung pinaka na mababa sa lahat. Ayun na nga, tama ka dun sa sinabi mo na business, no? Parang nag-freeze ka ata, Primo, nag-freeze ang iyong naglag ka. Batiin natin si Style Everywhere. Hi, Style Everywhere. 02, present here. Primo, okay ka lang? Nag-freeze si Primo. Ayan. Question, sana duet kayo ng isang Jose Marichan. Please be careful, nakakaloka ka. Kung jumo-join ka kaya sa amin, ikaw ha? Nakakadami ka na. Daniela, kung jumo-join kaya, hindi ka na nahihirapang type ka ng type dyan. Ayan. Diba? Okay. Ay, Style Everywhere. Style Everywhere. Andito ba si Style Everywhere? Akala ko ba join ka sa amin? Style Everywhere. Are you gonna join? Parang nag-freeze si Primo. Pati ba ako nag-freeze? Nag-freeze din ba ako? Nag-freeze ako. Ayan. So, i-remove natin yung isa. Ayan. Ayan. Okay. Bumalik na. Ayan. So, dalawa yung camera mo. Wala yung internet. Wala yung internet. Okay. Oo, no? So, anyway, ayan. Contest setup page. Ayan. So, bakit kaya hindi nakikita yung pangalan natin? Usually, dati nakikita. Baka hindi ito yung magandang baka dito.
Ayan, nakikita ba? Teka, alisin ko lang yung ano. Yeah. Ayan, nakikita. Pagka ganito, nakikita kaya? Ayan, nakikita rin. Oo. So guys, ayan na, nakikita naman pala. Contessera o pageantry, please do like and yes, and i-ano nyo siya, i-subscribe nyo si Primo, one of us, no, one of our family. And no, meron din tayong nanalong Sopronio. Well, he's in the US. Amen. Ano masasabi mo doon? No? Nanalo tayong in singing naman, no? In singing. No? Diba? Anong nagsabi ng mga Pilipino diyan? Anong mga naririnig mo nung nanalo tayo diyan sa kay Sopronio? Yung friend ko na taga San Francisco, they had a concert together 2 weeks ago. Wow. Sabi niya super bait daw talaga ni Sopronio and talagang may gigil. Gusto niya talagang very proud siya na i-represent ang Philippines. So, congratulations, Sopronio, for making us, you know, Filipino. Malay mo magpunta rin dyan sa New York yon, no? Tapos LA ako. LA pala. Malay mo magpunta yan dyan sa LA. Eh, di ba, andyan ang Hollywood. Eh, di, madali mo lang mapupuntahan ang kanyang mga concert, di ba? Siyempre, no? Sikat po eh. OMG, I'll definitely join next time. Let's have a champagne, chikahan. Yes, no? Kapilang kami. Kapilang ako at si Primo. Ikaw mag-champagne ka. Kahit yung mga gusto maglambanog, pwede rin. No? Basta kahit manong ikaw, Daniela, kung ano-ano mga chinichika mo dyan, ha? Ewan kay Jonas, napakatigas ng ulo. Sana, makahanap, siya ng katapat niya. Yung, tipong, aagaw ng franchise na nasa kanya. Eh, ikaw ba naman magbigay ng corona eh? Paano ba naman niya mapupunta sa iba? Diba? Parang this is to secure the deal, kumbaga, no? Sinecure niya na yung deal niya, kaya ibig sabihin, nakita niyo na nanalo siya ng national director sa US. So, with that said, no, wala pong kinalaman si Primo dito, huwag kayong magagalit sa kanya. Ako ho may sabi, no? Okay, mabait po si Primo at wala ho siyang iniisip na masama sa ibang tao. Well, kahapon pinag-uusapan namin, Primo, siguro narinig mo din, no? I still want to continue this. Katulad ngayon, lumalaban si Kyla. Nakikita ko maaayos yung outfit, no? Parang may makinarya, maganda yung mga datingan niya. Yung kanina pinakita ko yung Vietnam, yung outfit niya na no? Naitanong ko lang kanina sa mga Bellas, magka-chance kaya tayo dito sa Vietnam since nakita mo naman ilang beses na tayong inaalat dito. What do you think? Kung you believe in analytics and yung trends, parang mahirap maka-penetrate ng top 5 kung sa Vietnam. Sa Vietnam, no? Sana Thailand na lang. You know, actually, fun fact, kasi yung partner ko, Vietnamese. So he's Vietnamese. And sabi niya, like 10 or 15 years ago, hindi naman talaga or mahilig sa pageant ang Vietnam. So recently lang talaga sila naging competitive sa pageant world. Noon talagang wala silang interest sa pageantry. So yun nga, surprisingly ngayon very competitive na sila. Gusto na nilang magkaroon ng sarili nilang platform like Miss Cosmo. And yeah, I mean, yeah, like I said, yun yan, parang ang hirap makapasok sa Vietnam, ng top 5. Kaloka. I think kaya ba nag-start yung natin sa Vietnam? Do you think it was like nung Cosmo o dati pa, meron na tayong medyo sa Vietnam? Parang yung kay Atisa lang naman ata yung nag-start yung no? Yung parang natin, gap between Vietnam and Philippines, no? Kasi parang nagpaparinigan na tayo ngayon sa social media, yung mga Vietnam at saka Well, last year yata yung Miss Earth sa Vietnam. Nakapasok naman ng Vietnam at Philippines last year. Yeah,
Kasi Thailand, kaya wala. Power on. Bluetooth mode. Line in. Kaya walang say yung mga kapitbahay natin, tama? Last time sa di ba? Kasi yung may-ari, Philippines. Oo, di ba? So, we'll see. I mean, sana manalo si Caleb. Pero totoo yung sinabi mo. Kasi pag Miss Earth, may konsensya. Tama? Kasi Pilipinang may-ari. Pero pag wala silang konsensya sa Pilipinas, no? Yun ang napapansin ko. Parang si Kirk, di ba, last? Oo, di ba? Yun ang konsensya. Hindi naman pangit si Kirk, no? Nagulat ako doon. Siya yung pinakagwapo. Oo, no? Katawan. Parang inisip ko na lang, sino ba yung huwag na magsalita ng mamaya sabi racist ako. Meron pang isa doon na talagang hindi naman sa ibig sabihin maitim siya. Pero mas gusto ko naman makapasok pa si Kirk sana doon kung bakit yung papi ni ewan ko ba. Ito, Medusa pageantry. Medusa pageantry. Gusto mo ikaw magbigay ng rito? Nababasa mo? Ayan, yung ni don't forget, Mommy Chones started to sabotage our Philippine queens since Gazini era. I remember when Beanie Pilipinas, UPH collaborated back then. Ano sabi ko? Parang gusto niyang sabihin na parang nananabutahe ba to? I don't think so. Hindi naman siguro. Kaya lang si Mami Chones, mahilig, she likes to take risk, diba? So yung mga pinapadala natin, parang we're out of the box yung gusto niya, yung like dark horse, diba? Yun yung sabi mo. So yun nga lang, siguro kailangan balikan natin yung mga past na yung mga nakapasok, for example, si Catriona, si Napia, ganun yung prototype nila. Dapat i-continue. Oo. Tama ka, no? Tama ka. For me lang, tama ka. Ang problema nga, Primo, matigas yung ulo nila. Ayaw nga nilang mag-judge ng mga beauty queens. Ayaw nilang i-judge si Catriona. Ayaw nilang i-judge siya. Ang gusto nila, puro sponsor. Kung sino yung pinakikinabangan nila, yun ang mga hurado. Syempre, may mga favorite yan na hindi naman because of magaling ang aura. Tapos, the other aspect pa, Primo, is paano yun, na if they continue like this, ano yung magiging chance natin in the near future? Di pare-pareho, taon-taon ganyan sa universe, no? Especially kung ang pipiliin nila, they want to choose someone na may pagka-low-key, no? Someone who is controllable, yung pwede nilang gawing robotic. So, ayun, no? If that happened, tapos hindi naman din mapapalitan si Mami Chon na as the director of this, kasi nga, syempre, no? With all this suhol factor, papalitan pa ba siya? Yun ang tanong doon. No? Well, sa akin, nothing lasts forever. So, true ka. True yan. True. Yun talaga. I believe in that. And sana talaga recalibrate or reorganize yung team nila and go back to the core. Na kailangan manalo na tayo. Wag na po business lang. I mean, I get it. It's all about making money, Pero at the end of the day, Filipinos are longing for a winner, for a queen. Diba? Yung parang Catriona. Super galing Catriona. Pero alam naman na natin na from day one, mananalo siya ng Miss Universe. Wala siyang kalaban doon. So, do you think yung priority talaga ng MUPH ngayon, it's money over placement? What do you think? Oh, yes. Number 100%. Yes. Yes. Kasi
di ba, parang ang dami nilang sponsors, which is a good thing, you know. And honestly, mas maganda pa yung Miss Universe Philippines kesa yung actual Miss Universe. Mas nag-enjoy ako sa MUPH kesa sa Miss Universe. Nandun ako, nanood pa ako sa Miss Universe. Pero, yeah, I mean, nag-deliver naman sila ng magandang show. In fairness naman sa MUPH. Pero, yun nga, sana nga talagang palitan na nila yung system ng pag-select ng selection committee na dapat experts sa field. Like, sa fashion, you know, like past winners. Dapat ang mag-judge. You know, hindi lang puro sponsors. So, siguro pag malay mo next year, marinig nila to. Wala naman silang pinapakinggan kasi Primo. Ayaw nilang makinig kahit kanino. Parang ang tingin nila sa sarili nila parang almighty. Na we are in power. So if you are not in power, why would we listen to you? Parang ganun, no? At napapansin ko din na parang ang tutok nila yung mga mister, kasi may hawak na naman sila ngayon na kumukontest naman sa Mr. International, no? At ang dami nilang mga pa-contest ng mga lalaki. And yan din ang isang factor na ang dami-dami nilang pageant. May male, may female. Tapos, eto nga si Miss Charm. Kaya, in fairness naman sa team ni hindi kahit hindi na rin siya naaasikasuhan, alam ko hindi na rin 'to naaasikasuhan, pero tinutuloy ni Kyla ang laban, no? Oo. So ayun. Sana mag-perform siya talaga na, 'di ba? Si Kyla naman afford niya namang bumili ng mga OOTD, mga or mag-rent or bumili ng magandang gown. So walang issue yun yung financial sa kanya. So true. Sana mag-perform siya, matalino naman siya, maganda naman siya. May pera. Yeah. So sana mag-top 5 or manalo, you never know. Oo. Winnable naman no? Meron ka ba nakikitang kahinaan sa kanya? What do you think? What can you say about her right now? Siguro since she was born and raised dito sa California, so yung Tagalog, I think hindi siya masyadong marunong Tagalog. And ini-expect ng you know, any organization, if you're representing your country, you have to at least know the language or know the culture. And I think hindi siya masyadong, I don't know her personally, but based on yung mga interviews niya, hindi siya marunong mag-Tagalog. So yun lang naman. Pero as far as yung beauty, nasa kanya lahat. Yung brains, ang ganda ng pasarela niya. And we'll see. I'm really hoping na may manalo siya kasi kapapanalo natin sa Miss Tourism today. Sana ma-continue yung winning natin. Ayan. Thank you, Primo. And of course, thank you kay Style Everywhere. Wow, may pa-blessing. Primo, thank you rin kahapon sa pag-blessing. Yan, no? Thank you daw, sabi ni Mommy. Ayan. Love na love kayo. Thank you. Ayan, si Primo daw, diba? Yes. Ayan, thank you daw, Primo. Ito na. Pili daw ng lambanog. Oh my gosh, maglalambanog pa? Nako, nakakaganda ba ang lambanog? Eto, basahin natin itong kay Dildo. Ayan. Nung trainer pa lang si Chona May, mahigpit pa si Madam Estela. Kaya nagkaroon tayo ng dark era noong 2000 to 2009. Ngayon, si Chona May na ang istrikto at may ganitong galawan. Okay naman kasing magkaroon ng strictness na sinasabi kung maganda ang kahihinat na ng mga kandidata. Pero pag hindi naman maganda ang kahihinat na ng kandidata natin, bakit tayo mag-strict? No?
'Diba? Ayan. I think Kyla will do good. Oo, no? Ako din. Mukhang effort yung tao. Ako nga sabi ko, Primo, kahit alam kong against all odds sa data na sinabi mo nga kanina sa stat na talagang dihado tayo, pero as I can see our pambato, sabi ko nga, mas gugustuhin ko yung nag-e-effort. At talagang ako ay mapaproud kasi nag-e-effort siya. Kesa doon sa kampante na alam na kahit hindi siya masyadong gumalaw, papasok. Parang merong parang feeling na yung complacency na, naku, yaan ko na nga, total, pasok ako dyan kasi alam ko na. Parang yun ang naramdaman ko kay Chelsea nung time na kaya hindi niya rin ine-expect na hindi siya papas. Akala niya magtutuloy-tuloy siya. Akala niya ganun siya ka-love. Oo. Kaya parang siya, yung pakinggan niyo na lang yung sinasabi ng fans niya na talagang she is super beautiful without the OOTDs. Ayan, sabi nga ng mga fans niya, silent killer and low profile daw. Ayan, kulang sa support at pangunawa. Oo, that's true. At sino pa ba yung dito? Basahin natin yung hindi ko nabasa, akyat tayo. Yan. Nakita ninyo sa latest ng IG photo ni okay na to, kay Andrea Brillantes. Nako, Ate Bel, di ko po type yung si Nicolette. Ay, hindi daw niya type si Nicolette. Oo, Henson, dati dahil nung na-dethrone si Venus Ra, hindi siya tumanggi kahit hindi deserve ni Venus. Buti na lang, na-reinstate. Na mawalang mawalang galang lang po. Dildo. Ganun pala yun. No, ayan daw si Nicolette Henson, yung katatapos lang na isang queen ng time ni Venus Ra na naging abogado, no, si Nicolette Henson. So congratulations sa iyo. So ayun, at meron ba akong hindi na nakaligtaan kanina? Teka ha. Balikan ko lang, Primo. Baka may mga question dito na. Okay. Ito, noong the Bluetooth device is connect. Okay. Ayan, naririnig niya. Sorry guys, talagang this is something that I have no control over kasi it's my speaker is different, my microphone is different. Iba-iba po sila ng layered. Kaya that is the problem when you are doing your own thing. No, Primo, no? Hindi ganun kadali. Hindi ganun. Akala, it seems easy, but it's not. Hindi po. Mahirap pong mag-set up. Hindi po ba na okay na to, na ko na to. Noong trainer pa lang si Chona, mas at mahigpit si Madam Ya. Okay. Swerte pag wala siya sa tabi nila. Oo, Chona. Unlucky. Ano to? Unlock the luck. Ay. Mas okay sigurong wala, no? I think kasi pag ang bahay ay magulo at nag-aaway-away, parang walang lakas na, panghugot? Oo, walang lakas na panghugot, no? How's your school naman, Primo? Kamusta naman ang... Okay naman. Can you hear me? Yes. Okay. Better, okay. Okay naman, yes, I can hear you. Katatapos lang yung finals namin this week, and I think I did well. So, bakasyon namin for 3 weeks. So, babalik ng school next month. And yeah, so, mas may, free time. Biling ako sa'yo, sipag mo rin mag-aral, no? Tuloy-tuloy mo lang yan. I do support you with that kasi I'm a pro-education talaga ako. Kasi yan talaga ang, kalimutan mo na lahat, wag lang ang education. Talagang, thank you. Diba? Importante to. Nakikita mo na ba ang mga post ni Ty Sashes, Miss Bell, about sa Cosmo? Okay? Ano yung tungkol sa Cosmo? I-guess daw sa Good Morning America
Baka sa mag-ano kaya ang binayad. So, si Ty Sashes, super bait niyan. Kasi nung nasa Mabait yan, mabait. venue ako ng Ano, Miss alam Miss ko. Universe, yeah, super bait. Kumakain ako mag-isa, tapos siya yung lumapit na hinag niya ako. Sabi niya, are you here by yourself? Tapos sabi ko, yes. Tapos sabi niya, who do you support? Sabi ko, Philippines. Sabi ko, Philippines. Yung siya. Tapos, hindi ko kasi siya masyadong pinapadood talaga. Pero super bait ni Ty Sashes. Oo, mabait yan. Good Mabait Morning yan. America. Oo. Parang hindi naman yata Oo, it won't happen. At saka, alam mo, not unless magkakaroon ng backer like Paula Sugar, gagawa ng backer or whatever. Pero I don't think so. No? Hindi pagkakaabalahan yung ganyang pageant na, my gosh, Miss Universe nga eh. My goodness, ha? Baka sa Good Night America. Good Night America. Hindi yan nangyayari. Palagay ko, this is just another publicity stunt ng Cosmo na unting-unti nang nagdi-dwindle down at wala na silang wala na silang hype. Kaya these kind of pageant na talagang masasabi mo na nabubuhay sa hype. At ganun din sa mga Reyna, pagka ang Reyna ay continue doing the hype, ako'y nawawalan ng gana. Nawawalan din po ako ng gana sa ganoon, no? Ayan, hello to Gilinapak Maet. Ay, wow, what a name. And don't forget to subscribe sa amin dalawa ni Primo, kay Ate Belle and kay Contesera of Pageantry, please, no? Support niyo po kami, parang, magkapasko naman po. Eto na, Ate Belle, gandang gabi at mas, my Miss Tourism International 2024, live now. Yeah, Nats, and we won. Congratulations again sa ating winner. Walang anuman po. Ayan. Chika Minute, yun kay Iya. Ayun, yung kay Iya. No, Chika Minute. Yes, no? Yung sa Star Patroller, parang iba-iba, no? Iba-iba yung inaano nila dyan sa Star Patroller, no? Wag niyo muna i-hype si Chelsea hanggat hindi pa siya regular. Sa kanya na siya i-hype, no? Kasi minsan yung mga fans niya din, parang masyadong advance mag-hype, no? Saka na natin siya gawing regular, pagka regular na talaga. Parang hindi ko feel yung color ng hair ni Kyla. Ayan. Ikaw, Primo, do you like the color of Kyla? Masyadong let me medyo check. naka-blonde siya. Wait, hanapin natin. I'm gonna show you where is it. Oh, wow, she's pretty. Diba? Maganda si Kyla. Maganda siya. Alam nyo, kanina tinanong kita, ano yung magiging kahinaan niya? Sa akin, alam mo yung height lang. Maliit lang talaga kasi itong si girl. Oh. Yes, she's just small. Small lang talaga siya. Pero eto siya, Primo, look, I'm gonna show you here sa ating PowerPoint. Magpakaroon tayo ng PowerPoint. Ayan, I'm gonna show guys si the beautiful Kyla Carter sa kanyang Instagram. So eto siya, Primo. Ayan, nakikita mo ba? Okay. Yes, ganda. Ganda, di ba? Beautiful. Ikaw na lang mag-zoom, makakaya mo siyang i-zoom dyan sa mo. Maganda. Super ganda. Beautiful. Ganda ng hair niya. I like the color. Ganda naman ng color, Ikaw talaga. Daniel, naiinggit ka sa color ng hair niya. Ang ganda-ganda Ano bang pangit dyan, Daniela? Ikaw, ha? Daniela, ha? Sinisiraan mo si Kyla. I mean, kung hindi nila i-mekos-mekos yung yes, yung pageant or iluto, pasok to mananalo to. Walang reason na hindi yan maka-top 5. Papasok yan. And
kapag nakahawak ng mic yan, sabugan na. Wala na. Oo, sabugan na. Oo. Hi, Certified Cruella. Welcome back. Are you ready to come? Oo. Lika join ka sa amin. Chika-chika lang tayo rito. Kaswalan lang. No, ito pa mga picture niya. Pakita natin. Papakita ko sa inyo. Hindi lang kay kay Primo. Yes. No. Ayan. Ayan yung hair niya. Gundo-gundo. Mukha siyang dyan, no? Parang Wonder Woman. Supergirl. Ang ganda. Yeah. Actually, alam mo yung height na yan, mananalo naman eh. All the girl na pagka talagang super galing pati aurahan and everything. And I can see even into her makeup nag-improve. No? Yeah. Yes. She won't make it. Palagay ko, she would be better sa susunod na international competition niya. Look at her, no? Ganda kahit tama yung mga legs, no? Oo. Height lang talaga kasi ang height niya pang artista, hindi siya pang beauty. Pero come on guys, no? Who would deny this kind of best luck? Ganda. International yung beauty niya, ang ganda. Oo, ang ganda. Parang si Shanice yung may pagka-angulo ni Shanice. Actually, I really like her to win para magkaroon ng mapupunta sa kanya ang atensyon. No, kasi kesa naman ang atensyon ay i-hype mo ng i-hype ng isang pambato na tapos na yung laban. Oo, na hahanapan pa ng kahit na anong mga kwento-kwento. Doon na tayo sa nakakuha ng corona, no? Kaya ayan, no, tingnan mo naman ang katawan niyan, Primo. My gosh, wala pang makeup. Grabe. O tingnan mo, hindi ba para siyang si Adriana Lema? Something like that. Parang Megan Fox nung bata si Megan Fox. Oo, Megan Fox. Ang ganda. Oo, so pretty. Daniela, parang nilamon ka. Insecure si Daniela. Ganda pag walang makeup shit. Oo. Wala na, Daniela, nilamon ka. Ano na? O, diba? Aminin. She's so pretty. Ibang klase. Kaya sabi ko nga, I think na she really have the chance, no? Puntahan natin yung charm, yung mga makakalaban. Ayan. So this is Miss New Zealand and Miss Poland, ang mga European side. So what can you say? Magandahan, Monica and then maganda rin sila. Yeah. Diba? Aminin. Ay, nako. Paano na yan, Daniela? Oo. Magaling silang umaura, no? Yung mga... Vietnamese pala ang partner mo, Primo. Ay, ano to? Sabihin mo nga na, Vietnamese ba partner mo, Primo? Yes, yeah, Vietnamese. Paano nalaman ni Certified Cruella? How did she... Sabi ko kanina, sinabi ko. Nasabi. Parang hindi ko narinig. Parang... lumilipad ang ating utak, Vietnamese. Sabihin mo nga dyan sa Vietnamese na partner mo ay, Doraemon. Ano tong Doraemon? King Doraemon. Doraemon. Si Kim Duyan. At, si Boy Bawang. Ialay na. Ay ng Indonesia. Actually, ang daming galit, no? Ang daming galit dito sa, ewan ko. Ang tawag nila vaccine, di ba? Parang vaccine. Nakikita mo, no? Ang gaganda ng mga kalaban. Pero ang papasok yung Indonesian katsaka-tsaka. Di ba? Magtataka ka dito. Di ba? Ang daming maganda, Ito pa, Honestly, Ate Bel, yung sa Miss Cosmo, excited akong panoorin. Ang aga ko rin nagising. Diba? Tapos, super na-disappoint talaga ako. Kasi, sana yung nanalo si Thailand na lang. Mas maganda pa siya. Oo, kesa kay Indonesia. Ayos pa yung Thailand. Ang ganda naman ito. Sino to? Oh my gosh. Ang beautiful. Anong country to? Bakit walang sash? Parang kamukha ni Nigeria. South Africa. Parang Tyra Banks din, ang ganda. Ang ganda. South Africa. Oh my God. Tama ka,
pangalan nito, Daniela. Nasa top 5 niya si South Africa. Ang ganda, oh. Ganda ng Yes, kung ganyan ba naman, kahit ganyan na lang sana gown ni Chelsea. Oo, no? Sa Miss Universe, baka na-appreciate ko pa. No? Aminin nyo, no? Kung ganyan ang gown ni Chelsea, pwede pa. Ang dami naman kasi pwedeng isuot. Ano ba naman, bakit nag-wedding gown? Ay, nag-ball gown. No, ay, ang ganda nito, katawanan din. Ang daming maganda sa Charma. Yeah, parang mas marami pa kaysa sa Miss Universe. Ang ganda nila. Siguro malaki yung price nito. Ang ganda naman ni India, parang si Daniela lang. Quality yung mga candidates. Si Raymond, LOL. Si Bawang daw. Si Bawang. Raymond. South Africa na naman. Sarap sa bunutan. Sana sumali si Daniela dito. Oo nga eh. Join ka na kasi, sis. Oo, halika. This is just a test of a lifetime, no? This is just the diba? Ayan. Ewan kay Jonas na, ito na. Basahin natin yung kay Sai. Ewan ko kay Jonas, napakatigas ng ulo. Sana makahanap siya ng, katapat. Ito yung kanina. Ang dami nang nagagalit kay Jonas, no? Oo. Kilala ba niya si ano to? Si Jacket, yes. Yung friend namin na taga San Francisco. Jenkins. Nag-concert sila ni Sophrono. Nag-pick lang siya kay Sophrono. Kilala niya talaga. Kilala niya. Nakakaloka, Ganda. Ayan, I think Kyla will do good. Oo, that's true, no? Noong trainer pa lang, ayan, nabasa ko na to. So, iniikot-ikot ko yung baka meron akong nakapalit. Ayan, okay. Ilang months of preparation ang ball gown pala ang pasabog. Kakaloka to, Day. Oo. Tingnan mo, ayan, ilang months ang preparation pero ball gown pala ang pasabog. Well, alam nyo, hindi ko naman masisisi ang mga ilang belas, no? Dahil sa ganitong eksena. Diba? Hindi naman niya sinabi na super or anything racist or stereotype. Hindi siya nagsabi ng ganun eh. So, opinion niya lang yun. And parang super sensitive naman. Diba? Parang yun din ang napansin ko. Parang lagi na lang parang may victim mentality. Yun ang napapansin ko na parang to hide, to conceal yung kanilang mga lapses, parang gustong mag-pinpoint, mag-blame ng someone, no? Para kasi yung sasagot niya na yon, very beauty queen, ang dating, no? I think I like what you said na parang scapegoat. So, hinanap nila ng isang tao na yung parang shortcomings nila, biniblame nila sa isang tao na, I mean, I really feel for Adam kasi he spent so much money. He financed his trip. Diba? Hindi naman ini-sponsor yan ng ni Mama Jonas. Diba? Tapos, parang isang mistake lang. And parang ang dami niya ng hindi na mapatawa. Diba? Tama ba yung patawarin? I think, they owe him an apology. Seriously, I mean, we're all Filipinos, and kung ganyan, hindi naman North Korea, hindi naman communist or dictatorship ang organization. Sana dapat they have more understanding, diba? Kasi mga mga bloggers, are entitled to their opinions, diba? So that's just for me. Yun lang yung take ko na sana hindi na pinaabot ng ganun. Na nag-post ng, diba, kung ano-anong post na hindi, diba, parang hindi naman ganun kabad yung sinabi ni Adam. Sinabi niya lang
Diba? If it were Atisa or Christy, lalaban sila. Yung opinion niya lang naman yun. Hindi naman niya sinabing, ay, ang itim-itim ni ano, ganito, or mukhang dugyutin, yun. Kung yun ang sinabi niya, and bad yun, di ba? Oo. Pag sinabi niyang mukhang madumi. Oo. Pero hindi niya sinabi yun. Pinanood ko. Ang dami ng ano. Yung sagot ni Chelsea doon, it's like parang pinaganda niya, no? Sinabi niya in general, gumanon pa siya, or well, let me speak in general, parang ganon. So kahit sabihin mo in general, kasi the question was about what do you think about that Adam criticized you and after a while ask for forgiveness or apologize, no, sa kanya. Tapos ang sagot niya, well, in general, do not bash anyone because you don't know what they're going through, and whatever you say will actually imprint into your own character or whatsoever. Parang mga ganun, parang may slight parang paninisi doon sa sagot niya na indirectly, hindi niya ina-address kay Adam pero para sa lahat, because siguro, alam nyo, nagpapaka-beauty queen effect yung sagot niya doon. Diba? Sa akin ganun no? Na para hindi siya directly para kay Adam, kasi how can you not be directly kay Adam? Ang tanong nga, directly kay Adam, no? Kasi kung artista sasagot niyan, pag tinanong ka tungkol kay Ding Dong, kailangan sumagot ka about Ding Dong. Hindi ka sasagot na in general. So pag tinanong ka tungkol kay Adam, sagutin mo ng tungkol kay Adam. Why would you say in general? No? Kasi how would you answer that in a general way na bakit lahat ba ng bully? Lahat ba ng basa kanya? So, ayun yun, Kasi if you feel na you have that mental fortitude, na sinasabi niya, no? Malakas daw loob niya. Pero, pag sinabi mong in general na nababash ka, and then you are going to get the sympathy of the people that you are the bashed girl of the MUPH, then that's a bit, victim mentality, nagpapaka-biktima. So, ang point ko dito, siguro, if Adam have this, lapses sa kanyang pagre-rephrasing ng kanyang sinasabi, siguro, if Adam could have said it in a better way than yung, siguro yung, kasi, minsan may taong pagka-disappointed ka sa performance ng kandidata natin, you could just like, parang meron kang hinaing, no, na pinagdaraanan. Pero it doesn't mean naggalit ka kay Chelsea. And primo, di ba? Halimbawa, ikaw, tatanungin ka, ayan, nakikita mo sa comment section, may mga tanong. O if I were you, no, syempre may mga question nga nakikita dyan, no? Hindi mo lang napapakita yan dahil hindi ka naman naka-StreamYard. Minsan, cellphone lang naman ang gamit mo. So you can even see the comments. At pagka ang vlogger nagla-live, minsan natatanong sila, who would you think, no? Kung ang ipapadala natin if it's not Chelsea. So what would you answer? How would you answer that, guys, no? So ganun. Kaya nung sinagot ni Adam yung kanyang mga fans na nagtatanong ganun at sinabi niya kung ito ang mga ipapadala natin, edi habang buhay tayong, ano ba yun? Habang buhay tayong gising. Kasi parang may ganun siyang sinabi na lagi tayong gising. Oo, pag si Atisa at pag si Christy McGarry. Oo, at nako, talagang mga hataw na mga Latina. Parang wala ng tulugan. Ganun. Wala ng tulugan. So, in other words, nasaktan kasi ang ego ng Team Chelsea because nawala yung spotlight sa kanya nung natalo siya. Okay? Yun no? Nung nawala yung spotlight, then the fans were asking Adam na kung hindi si Chelsea, who would you think ang mananalo? So, paano niyo sasagutin yon, no? If you were Adam, alam nga naman sabihin ko, ay hindi, si A or si B ang gusto ko. Walang pangalan, pwede ba yun?
'Di ba? Yun Oo. nga eh. Hindi nila pinanood yung entire video. So it was taken out of context. Tapos parang ako pinanood ko yung entire yung full video. And also the videos before that, yung talagang, di ba nagla-live din si Adam, pinapanood ko siya. And super support siya kay Chelsea. To be honest with you, super support siya. Sabi niya, hindi ko nilagay si Chelsea sa top 5 ko kasi wala akong nakikitang gigil sa kanya. Parang hindi siya nag-e-effort. Pero once na makita ko yon na parang yung ginawa niya during the prelims sa Miss Universe Philippines, itataas ko yung placement ko sa kanya ng top 5. So puro words of encouragement, puro support yung sinasabi ni Adam. So isa lang, yun nga, parang kinuha lang sa isang sinabi niya na nag-answer naman lang siya sa chat. Tapos parang wala na. Tapos na yung kinancel na siya. So I think pangit yun, to be honest. Kasi for me, ako nag-aaral ako ngayon. And then kung sinabi sa akin ng teacher ko na, oh, wag mo nang galingan. Okay na to. Huwag ka na mag-improve. Or ganito, mas magaling yung isa sa'yo. Di ba parang alam namang pagalitan ko yung teacher ko. Di ba? Parang common sense lang naman. Come on, guys. It's all common sense. Use your, di ba? So, ako, talagang I sympathize with Adam. Kasi nga, ang dami niyang ginastos. And isa rin ako nagdo-donate sa niya, sa yan pa ang kapalit. Yeah. Yan pa ang kapalit, no? Yan pa ang kapalit ng pagod. And I saw him sa venue ng Miss Universe. Tapos nandun siya sa red carpet. Talagang super dedicated siya sa work niya. Talaga ini-interview niya yung mga yung mga guests, yung mga judges. So sana man lang ibalik ibalik na si Adam sa Miss Universe Philippines. Pero, I mean, to be fair, also... Nakabalik na raw. Nakabalik na. Okay. Pero, that's good. Pero, to be, rin naman, on the other side, hindi rin naman natin alam yung terms of agreement ng Miss Universe Philippines and yung mga media partners nila. Siguro, kailangan puro safe lang ang mga nila, comments nila or feedback nila sa contestants. Yes. So kailangan filter talaga nila. Yes. So hindi rin natin alam yung side na kung ano yung mga terms nila. So I don't know. At this point, I think yun nga, sana yung fans ni Chelsea, wag na magalit kay Adam. Adam is for me, mabuti siyang tao. And I can feel his aura in person. Talagang super passionate siya sa pageantry. So, nung sinabi na nilang fake daw yung iyak niya, no, it takes guts para umiyak ka in public. Diba? Nasa public, siya, parang nandito siya sa LA, sa isang restaurant. So talagang umiiyak siya. Siyempre, I'm sure may mga taong tumitingin. Very uncomfortable yung situation niya during that time. So wag naman pati yung pag-iyak i-judge. I mean, come on. So I really like Adam. He's one of the, like you, Ate Bel and Adam, super good idol ko kayo when it comes to vlogging. Wow. Kasi talagang realness kayo, 100% realness. Hindi kayo biased. You say it as it is. And kailangan, we have to foster a world na, diba, normalize yung constructive criticism para mag-improve yung mga candidates natin. And I mean, at the end of the day, we're all about supporting our queens naman. Diba? Yes. Hindi naman sinabi ni Adam na hindi magaling si Chelsea. Kaya lang nakukulangan lang siya. Hindi niya nakita yung pinakita ni Chelsea during the prelims. So sana binalik. Well, to be fair naman, binalik niya naman sa finals yun.
Pero sa prelims ng Miss Universe, parang may kulang talaga. May kulang talaga. At ang ano ko dito, kaya ako medyo nanlamig dun sa team niya. Kasi sa akin, tanggapin na lang, no? Pagtalo ang kandidata, dapat if you are a queen, you really need to be gracious at kailangan pasalamat ka na lang kahit paano nakapasok, no? Pero yung parang may paninisi, may panunumbat na parang walang nagawa yung tao, no? Na siya lang ang pinaghahanapan natin ng content kung nasan si Chelsea at si Crown, no? At sila Miso, sila lang tatlo ang pinagpapalit-palitan para mahanap natin si Chelsea. Tapos ganun kayo dun sa tao, no? Parang walang nagawa. Yun lang. At if you were a queen, nasasagot ka dun sa tanong ni Tito Boy na kasi ang inaanon nga ni Tito Boy, kinlaro niya pa nga ni Tito Boy na you were being criticized. No? So in other words, hindi siya bashed. No, hindi siya bashed. Criticized, no? Talagang kasi si Tito Boy matalino, no? Alam niya kung you are bashed or criticized. At sinabi pa nga ni Tito Boy, kilala ko 'yan. So, in other words, pag sinabi ni Tito Boy kilala, pati ugali nun kilala niya. Okay? So, yung pagkakasagot kasi ni Chelsea doon, you know, yung sabi pa ng fans niya na wala naman daw sinasabi si Chelsea na nambash si Adam or chuchu-chuchu. Well, the way you answer the question is like telling people not to bash. Why would you say that kung hindi niya wala sa isip niya na nabash siya? Okay? Hindi mo sasabihin na in general, no, wag kayong magsasalita o wag kayong mangbabash ng iba kasi you don't know what they're going through or whatever you say will reflect to you, chuchu-chuchu. Yung very queenly ang approach, pero ang hindi ko nagustuhan, parang pinalalabas niya na bashing, which is not. Na instead na makakuha siya ng peace with Adam, it will exacerbate yung situation na magkakaroon ng fire again doon sa tahimik ng sitwasyon nila. Kasi if Chelsea no ay nagpatawad, sa sagot niya lalabas 'yon. At siguro pwede niyang sabihin na well, I don't think things like this can happen. There will be misunderstanding in the part of the blogger and in the part of me. But please, no, do not bash Adam because he has nothing to do. There's nothing wrong with what he say. Kahit alam mo na meron kang kasi that is a real queen thing, yung parang kahit alam mo na naaapi ka, you are going to pero yung the way she answer that question is I felt na parang siya talagang pinapamukha niya na nabash siya. Oo, at wag nga kayong parang in general, pero yung sagot na yon ay patungkol kay Adam na don't bash kasi hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan. Ngayon, kung hindi namin alam ang pinagdadaanan ng mga reyna, na which I believe siya yung pinaka-pinorotektahan dahil alam ko na ang mga ganitong nasa race na ganyan ay very, very sensitive, no? Since before pa ng ating mga ancient history. Etong mga nila ay very, very sensitive. So we are so careful actually. Siya yung parang pinaka-baby natin when it comes sa pinadala natin, more than Rabia Mateo. Yes. Ganun natin siya pinoprotektahan. Kasi alam ko, pagka ganito ang kandidata natin, we are more careful sa mga sasabihin natin. Kasi nga, so tama ka naman, Ate Bel. Pero I think hindi aware si Chelsea kung ano talaga yung sinabi ni Adam. Parang siguro pinakinggan niya na lang yung mga mga supporters niya na instead na nagbibigay sa kanya ng support, parang lalo pang hindi nakakatulong sa situation. Yung photographer niya hindi nakatulong.
Yung pogi. Yung Kevin Barreto, oo, no? Nag-add pa ng fire. Nag-add pa ng fire yun, no? Kaya nagkaganon si Chelsea siguro. Na, well, yeah. So, sana man lang yung organization, it's time for them to discuss and isipin nila kung ano yung mga bagay na pa-improve sa organization nila. So when it comes sa pagpili ng representation ng Philippines. Look at this comment. Primo, basahin mo habang sumasagot ka. Ito, mas na-appreciate ko si Ibiang kasi dami ng bashing na inabot niya, manahimik na lang siya. Kaya madami siyang blessings sa career niya after na Miss Universe journey niya. That's true. Yeah, Rabia Mateo. Actually, thank you, Miss Cyril. During that time, nung nanood kami sa TV ni Mama, ng Miss Universe, alam niya na either Mexico or Rabia ang pasok sa top 2. Kaya lang, nung lumabas si Rabia sa swimsuit, nakita mo na kinakabahan siya. Hindi siya confident. So sayang lang. Pero malakas si lalo na sa communication skills si Rabia. Ang galing-galing ni Rabia magsalita. And yeah, it's true kasi marami ring nag-bash sa kanya pero hindi niya, parang instead na tinake niya personally, parang inisip niya na lang na, okay, I'll take this para to improve myself. And yun nga, ang daming ang blessings na dumating sa kanya. I think she just bought a house. Tapos may mga TV show siya sa GMA. So, I mean, yeah. Dapat going forward, if I were Chelsea, kasi, di ba, I mean, award Miss Universe Asia siya or Best in National Costume. Dapat, i-unite niya na yung mga fans. Wag na siyang parang yun niya yung comment niya sa yung answer niya sa Tito Boy. May pagka-shady ng konti, di ba? Oo, di ba? So instead na ayusin na yung issue, yung gulo, tapusin na, tuldukan na. Hindi parang nag-open na naman siya. Nag-open na naman siya ng question na nabash siya. Yes, yeah. Diba, anong gagawin ng fans niya? Di aawayin ulit si Adam. Yun ang magiging effect nun. Hindi yun makakatulong sa fans niya. Dahil ang fans niya, number 1, sa atake mode. Oo. Pag narinig yun, kita mo, talaga nga naman binuli, talaga naman nabash siya. Hindi naman magsasalita si Chelsea ng ganun kung hindi siya nabash. Diba? Exactly. Diba? Kaya mas lalong magkakaroon ng sympathy yung mga fans niya at sasabihin, binas niya pala eh. O ayan ang sabi ni Chelsea, wag mong mag-iingat sa mga pagsasalita kasi hindi nyo alam chuchu-chuchu, no? Kahit in English mo pa yon, yun ang ibig sabihin noon, no? Ang tanong kasi tungkol kay Adam. Wag niyan sabihin para sa lahat yon. Ba't sino ba nang basa kanya? Ako lang naman ang kritiko niya. Diretsahin niya, 'di ba? Oo, mas maayos pa nga si Adam sa pagsasabi niya. Pag narinig niya 'tong mga pinagsasabi ko, baka maloka siya, 'di ba? Yeah. Oo, pay attention, 'di ba? Kaya super nabilib ako kay Atisa nung during Miss Cosmo, nung natapos si Miss Cosmo. Tapos ang daming mga nagbabash kay Indonesia. Tapos sabi ni Atisa, nag-comment siya na, please stop bashing ang pangalan niya, Tae ba? Or I don't know her name, kung sino yung nanalo ng Miss Cosmo. Sabi niya, please stop bashing her, she's my friend. So tapos na, tinapos na ni Atisa. So nakita mo yung queenly character talaga ni. Parang for me, I realized na, opinion niya lang naman yun, and he didn't say anything na parang racism or anything like that. Sana yun na lang sinabi niya. So let's just end the issue and let's all move forward. Dapat kasi ang sinagot ni Chelsea, tuldo ka na to, tapusin na. Yeah.
And me and Adam were good friends, and he does not mean anything or any harm. Just to protect the blogger too. No, kung talagang she is really in good term or mapagpatawad na Reyna, no, para matuldukan, para matapos 'yon. Para matatapos ang issue if you think na para kang nagsermon pa instead na let's take this as a lesson to all of us, no? May mga misunderstanding and it happens. Ate Bel, I'm sorry, mag-restroom lang ako. Okay, go. Okay, ayan. So, yun, as I was saying, guys, no, I think mas okay na tuldukan niya na lang sana at hindi na pinahaba, no, yung sasabihin na be careful or chuchuchocho, no, yung parang lecture, no, parang lecture ng teacher na dapat mag-ingat kayo sa pagsasalita kasi masama ang pambabash, chuchuchucho. This kind of answer palagay ko ay pinipiling niya na nabash siya. Pero no, dapat sasabihin niya diyan, okay na po. Tapos na 'yan. Si Adam po ay nasa MUPH na ulit at no sa sinabi niyang 'yan, aawayin pa ng fans ni Chelsea ulit 'yan. Sabihin, kita mo, totoo naman binash niya. Chuchuchucho. Diba? Yun. At sana sabihin natin ay let bygones be bygones. Ganon. Everything happens for a reason. Now we have a stronger relationship. And I have a great friendship with Adam. That is a queenly thing, na pwede niyan sabihin na as a queen, na you are a harmonizer. You are someone, you will go down as a humble queen, not as someone na, talo ka na nga, para ikaw pa magmamataas, no? Diba? Pag talo na, talo na. Huwag na yung aapila pa ng simpatya sa tao. Huwag tayong ganon. No? I think kung gusto mo ng simpatya, magpakababa ka. At yan ang mga simpatya na makukuha mo sa tao. Ngayon, pag ikaw ay tataas at magpo-proliferate ng mga masasamang negatibong aspeto na pagsasabi na binabash ka o whatsoever, hindi matatapos to. No, she needs to be a unifying rather than polarizing queen. Hindi na dapat hayaan na humaba pa yon. At sana hindi ako magdadadalgal din ng ganito at hindi ako magtatatalak. Kung siguro mas maganda bilang Reyna na kung sinasabi mong humble ka, authentic ka, edi show it to the universe. Tell us that you are a queen na mapagpatawad, no? Once somebody nag-apologize na at sinabing, ay, sorry na po, di ba, sabi ni Adam, chuchuchuchu, then that's it, no? Bakit kailangan pa na magkaroon ng na ganong no? Welcome back, Primo. Ayan. Nangyari. Nawala yung nag-freeze na naman ata si Primo. So, ayun, no? Habang iniintay natin si Primo kasi nag-CR siya. So, dapat, sana when he was talking to Tito Boy, sinabi niya na, Tito Boy, everything is okay with me and Adam. There's no grudges. We have no ill feeling to one another. Tapos na po yun. Siguro, because mga pagod kami or pagod ang mga there are certain things na nakapagsagutan in social media, but everything is okay. Sana ganun na lang, no? Instead of parang mangangaral ka pa na parang ikaw ay naapi or whatsoever, no? Yun lang ang akin. Kasi mas mamahalin ka ng mga Pilipino, no? Sa totoo lang. Ay, wow! I love the background. Susyala, yayamanin. Welcome to Los Angeles. Los Angeles. Hi! I love that. Oh my gosh. No, nakakasyala. Oh my gosh. Ganyang kasyala si Primo. Wow. Anong floor yan? 18th floor. Ay, pareho tayo. 18th floor din ako sa Makati. 18th floor, Roma, pareho kami. Kaya pala we are so attached to one another, di ba? Very close. Kasi 18th floor din ako. 18th O5 ako, ang room ko, di ba? Oh, wow. Oo.
Diba? Sinunod nila doon sa mga room number yung 18th floor. So, ayan. Ang ganda. Ang ganda naman 3. yan. Yes. 1803. Oh, wow. Hello, LA. Ang taray. Ang ganda. Anong part ng LA yan? Okay lang ba tanungin? Yeah, DTLA, downtown. Downtown. Oh my God. Malapit yan sa school o malayo ang biyahe? Malayo. Mga 1 hour. Malayo. Mga ilang hours ang biyahe mo? 1 hour. 1 1 hour, yeah. Ang bongga, no? Nagpupunta ba dyan si, nagpupunta ba dyan si Daniela? Yes, yeah, nagpupunta siya. Wow. Asan ang partner mo? Charot, tinanap ang partner. Naglalaro siya. Wow. Where's the partner? Sleep? Ay, wow. Wow. Very cute. Bakit hindi i-background yung background na lang yung Yung pwede naman, dilipat na nga. Yung window mo, yung window tour na. Magandang background yung window. Ayan, naka-monitor. Ayan, love that. Yeah, that's the nice background, yes. Power on. Bluetooth mode. Line in. Ayun. So, mas maganda ata yung may monitor. Ang ganda, may monitor, no? Ayan. Hi! I love it. I'm in LA. Charot. Hi! I'm in LA. Bugs. Diba? Parang CNN. Parang CNN ang para. Love it. Ewan ko ba, ang ganda sana ng StreamYard, pero bakit ang bagal ng nito, algorithm nito? That's why I don't use so much. Yung algorithm nito super bagal. Ang ganda lang talaga niya. Kasi siguro late yung register niya sa YouTube, kaya ganon. Late ang register niya. So, yung mga pumapasok dito ay bago pa sa YouTube mailabas, it's gonna take time, no? Yeah, may delay niya. Okay na ba oras mo? Okay yeah, okay lang. Yeah. Sige, chika-chika na oras na ba? So, mga 30 minutes na lang. Ayan, 30 minutes na lang. So, if you have other question, dapat sinabi na lang ni Chelsea ang isip kay kay Litong-Lito din. Litong-Lito din ako. Alam ko ang gagawin ay ang hirap ako sa pangarap na gising. Ano to? Hindi ko maintindihan. Mr. Kaya, boy, ano kaya ang nasa isip ko? Ay, parang kanta ba yan? But I like your hair color. Ay, thank you. Bagong hair color ako ngayon. So, ayan, no? Anyway, guys, Daniela, ayan, Alejandra, kailan tayo mag-join? Yes, mag-join na kayo para mas... mag-join kayo. No? You can join as lang, how many, kahit 10 pa tayo dito. Kaya ako nag-StreamYard. Basta pagka marami tayo, StreamYard tong gagamitin ko. Pero pag ako lang, back tayo sa cellphone, Day. Back tayo sa cellphone. Ubusin natin yung wine style everywhere. Yeah, ubusin natin yon, no? Ayan, mas na-appreciate niya daw si Ravia. Oo, tama ka, Cyril. Ito pa, magandang to. Valid naman kasi yung opinion ni Adam nung mga oras na yon. Kasi napostrate siya sa performance ni Chelsea. Nandun siya sa Mexico, kaya lahat ng ganap doon ay alam niya. Yes, that's true. That's it. Exactly. Oo, no? Napakaganda yung mga sinasabi nitong si Cyril, no? Sana lahat ng wow, ang ganda ng LA. Yes, no? English with love. English with love. Yes, shout out sa inyo, no? And guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa amin ni Primo, don't forget, Contesera o Pageantry lang po, no? Please hit the subscribe po. Ayan. Andiyan po nakalagay, Contesera of Pageantry. And of course,
ang inyong lingkod dito sa ating Bell Lustre Channel. Don't forget. At marami pa po tayong mga chika-chika. Okay, ayan. Primo, do you think na sa panahon ngayon at medyo magulo ang drama, ay mas uunahin ba natin ang business side o mas uunahin ng mga kandidata natin ang tunay na preparations? Ayan, so yan yung pinaka-fight. Bago ka umalis, yan yung pinaka-question ko sa'yo. What do you think? I'm actually learning management at this point, so business management. And if there's one thing na natutunan ko sa school is, business is all about making money. And the number one goal is to make money. And I understand where the organization is coming from. Because in order for them to continue yung business side na yun, you have to concentrate on like the business side, sponsorship, or magkaroon na maraming partners, kumuha ng mga franchise fees sa local partners nila sa Philippines. Pero sana man lang, while they're doing the financial or the business side of the pageant, they also have to have a team internally na mag-focus naman towards finding that representation na talagang lalaban. And okay lang na pumili ng mga queens na may experience na, or so-called recycled queens. Kasi yung mga recycled queens na yan, from day one, lalaban na yan eh. Hindi, may gigil na sila. They have the experience. Parang si Sofronio Vasquez ng The Voice. Ilang beses na siyang sumali. Tapos, nung nag-audition siya, 4-chair turner, di ba? Siya, lahat ng judges talagang gusto siya. So, ganon. Wag na tayong magpadala ng mga hindi masyadong experience. Sana, kung gusto talaga nating manalo, sana, di ba, okay lang na magpadala ng mga queens na contesera. There you go, that's the term, mga contesera. Very, very true. Yeah, ilang beses ng sana nga, kung ako isa sa mga judges next year, sasaling si Atisa, bigay na sa kanya, or Stacey Gabriel. Yung mga may experience na sumali na yan sa mga ibang pageants. Alam na, from day one talagang lalaban na sila. Diba? Yun naman, as a fan naman, magiging excited ako manood ng pageant. Diba? Kaya lang yun yung recent Miss Universe, nawala nga yung fever na tinatawag. Yung Miss Universe fever. Yes, kasi, that's true. Diba, yung contestant natin, parang although I can't really blame her because wala naman masyadong activities kasi sa Mexico. And ito, Ate Bella, may nakausap ako ng Mexicans nung nandun ako sa pageant. Sabi nila na nag-reach out daw sina Raul at saka si Halu sa government ng Mexico City para i-support yung pageant. Dininay daw, ni-reject ng government ng Mexico. Miss Universe. Yes, ni-reject nila. So, kaya sila nag-hire ng internal, ng security team nila na hindi provided ng government. Kasi ayaw nga ma-associate ng government. Ayaw nila sa owners ng Miss Universe. Unlike noong 2006 ba yun, nung last time na Michelle D. No, 2006. Yung last time na held ang Miss Universe sa Mexico City. Sa Mexico. 2006. Talagang full-blown ang support ng government during Trump era yun. Talagang sinuportahan daw ng gobyerno ng Mexico yung pageant. Ngayon talaga wala. And you know what? Wala akong nakita mga posters or mga billboard signs sa Mexico City ng Miss Universe.
doon lang sa venue, yung may mukha si Michelle D. Yan lang. Wow. Diba? So, I mean, kaya siguro walang masyadong activities kasi nga natatakot din yung organization na... Oo. At saka siguro, ayaw rin kay Halo. Alam mo naman yon, di ba? Aswang. Oo, transgender pa. Diba? Ano yun? Diba? Grabe naman yung aswang. Collaborate sa isang transgender na may-ari na pageant, no? Of course, parang walang seryoso. Yeah. I guess that's why. At saka questionable yung credibility nila. Oo, questionable yung credibility. Transgender pa. Oo, ang malantong pa. So, sinong siseryoso sa'yo na gobyerno ng bansa na pag nagpunta ka, susuportahan yung pageant mo? And that is the loophole ngayon kasiraan ng pageant din because of Halo, no? Yes, of course, merong issue rin kay Rocha because of yung mga bad business dealing ng Rocha. Cartel ba? Cartel, may mga droga pa. Sinama pa si Osmel Sosa na nagbebenta ng mga babae, no? So, talagang sirang-sira. So, who would join them? Tapos may mga estapa pa sila na ang dami nilang mga yung saan ba yon, yung bansang niloko nila recently lang na dapat dun magkakaroon. Yes, Chile ba yon, sa Chile? Paraguay ba or Chile? Basta something ganon, no? Latin America din, no? 'Di ba? Tapos binudol nila, hindi man lang isinama dun sa mga in-announce na possible country na magpaggaganapan at kaya nagalit yung ka-business deal nila, no? Oo, so ayun. At anyway, no, ang dami-daming chika dito sa Miss Universe, no? Sa palagay mo, Primo, with all this going on, no, ay etong Miss Grand International na kay CJ Opiasa, sa palagay mo mas magkakaroon tayo ng mas attention dyan kaysa rito sa MU or not really? What do you think? Of course, yes. Honestly, the reason, Ate Belle, the reason na number 1 ang Miss Universe in the past years was because it was owned by US. Ang may-ari ng Miss Universe before was the US. Ngayon, hindi na. Thailand and Mexico, di ba? So it's a competition between Thailand versus Thailand. And sa presentation, na-witness naman natin na fans, na ang production quality ng Miss Grand International, superb, excellent. Talagang pinag-isipan every shot, every angle, yung flow ng show, talagang impeccable. You know, I don't have any words. Pero sila yung nagkaroon ng fever, MGI fever. Ngayon, Miss Universe, wala na. And like I said, hindi na rin American-owned ang Miss Universe. So bumaba na. You know what I mean? Like, hindi na katulad noon na ang may-ari America. And yung mga hosts talagang A-lister na celebrities, yung mga judges nila, mga celebrities. Ngayon, wala na eh. Yung mga judge nila, hindi ko parang past contestant na hindi nga nag-place sa top 10. Di ba? Yung mga kung sino na lang. So parang business na lang talaga. Hindi na, hindi na sila nag-execute ng ganun kaganda na show. Based sa this year, last year was fine kasi kasali pa si Paula Sugar last year. So medyo okay pa last year. Kaya lang, namekot si Michelle D. Alam naman natin. Come on, wag na tayong pasok si Michelle D sa top 5. Pero alam mo nang pinalitan na lang siya. Oo, alam natin. Kaya doon tayo nagreklamo, no? At saka ito, lastly, no, Primo, kasi I think 30 minutes is gonna lapse, no? Ito na. 20 minutes pa. Oo, 12 minutes pa. So, yung ko pala, hindi ba dapat pagtapos na yung pageant, kuwari, tapos na Chelsea, tapos na yung siguro. May comment ako nabasa dito, like, ano ba to? Si Peru daw ay nai-interview din katulad ni Chelsea, dun sa bansa niya,
Asan ba yun? Pero, ayan. Asan ba yun? Wait lang, hanapin ko. Ikaw ang gusto kong mag-react muna doon. No, kasi may puntos eh. May puntos. This is about the continental Asia na they are trying to hype. Ayan. So, yun ang magiging natin, no? Tema ng question ko sa'yo. Wow, ganda ng LA. Asan ba yun dito? Sino ba yun nagtanong nung? Hindi naman nadismaya lang si Adam. Sino ba yung nagtanong nun? Eto. Malicious. Career. Ay, madaming blessing. Prostrate na siya. Sir, while you're looking for yung nag-comment, shout out. Ito yung binili ko sa Mexico City, sa may Guadalupe Basilica. Super sarap nito, grabe. Anong chocolate yan? Spanish kasi, so hindi ko alam. Piccolo Macma. Ang sarap niya. Sarap yan. Sarap. Well, oh my gosh. gosh. Kung mga 5 ganito, isa na lang yung natira. From Mexico talaga siya. Mexico City. Yes. Only you can ay, naku. Bongga, no? Ayan, basta, kanina kasi, ito, nako si Primo, Pride of... meron. Certified Cruella. Nako, si Primo, Pride of Vietnam pala. Vietnam and Philippines have always had a good relationship with each other, and I don't see anything wrong with that at all. Yes, hindi naman ako pride ng Vietnam. Pride ng Philippines. Yung partner ko ang Vietnamese siya, pero he was born sa Palawan, Philippines. So yes, so nationality niya is also Filipino. Although parents niya Vietnamese. So born din siya sa Philippines. Ayun, hindi ko na makita, pero ito, parang sinasabi niya doon sa comment noon, kung sino man na nag-comment noon na nawala na kasi hindi ko na makita. Yung tungkol doon kay ang tawag dito. Ang ganda kasi noon eh, bago ka umalis. Bago ka umalis, no? Gusto ko pag-usapan natin yun. Hindi ko na lang makita yung comment. Hindi naman nadismaya lang si Adam. So, Peru, di ba Peru is Miss Universe, ano siya? South America ba? Yeah, South America. Ayun, ang comment niya, bakit daw si Miss Peru, ayun, naalala ko na, si Miss Peru ay hindi daw nakasuot ng mga sash na Miss South America or Miss Latin America. Oo. Latin America. Pero si Chelsea daw ay 24/7. Kahit saan daw pumunta, suot yun. So yes, anong comment mo doon? Comment ko lang, para kay Chelsea and the Team Philippines, it's yung, malaking achievement na yun sa kanila. So, yun na yun. Siguro talagang finiflex or flaunt nila yung sash na yun kasi for them, achievement na yun. Pero honestly, it's just an award. Special award lang siya. Pero sa kanya na yun, choice na yun kung meron or wala, di ba? Pero like si Peru, hindi niya nga sinusuot, di ba? So para sa kanya siguro, wala lang yun, yung award na yun. Actually, lahat sila. Hindi naman binibigyan ng pansin, lahat sila. I guess the only one na talagang nagbibigay lang ng pansin doon sa sash na yun. Nagbibigay ng value, yeah. Oo, ng value doon sa award na yun, Philippines lang talaga. Kaya parang parang ang napapansin ko tuloy, parang nahihiya ako when it comes to Philippines kasi alam ng lahat, no, kahit na sinong pageant enthusiast na na ito ay hindi dapat bigyan ng title or any other
value as something na because it's nothing talaga. Pero maraming mga Pilipino pa rin ang gustong mag-hype dito sa award na ito. Kaya laging at ginagamit ng MUPH na which I believe expert din tong mga to when it comes to ano ba tong Continental Ec na to. Pero ginagamit nila yung award para i-hype ang etong si Chelsea. Ang sa akin lang, once it's over, it's over. There is no turning back. And do not use the award to make an appeal para maging sikat ang pambato natin. Bakit hindi natin pasikatin si Chelsea in another way? No? Correct. Yun ang akin. Kasi ipasikatin natin siya doon sa sinasabing yung sinasabing universal eklabutch, no? Primo. Parang ang babaw, no? Ang babaw ng mga Pinoy na tayo ay powerhouse na kahit pa siguro Venezuela ang bigyan mo ng award na yan, hindi ang papansinin ng Venezuela kasi for Venezuela, award is only award. Placement is only placement, no? So, with that said, Primo, pagkatapos ba ng mga contest ng pambato natin, ayan, no? When everything is all done, no? Ano pa ba ang dapat nilang i-continue para sa'yo na, ayun na, no? May resulta na, tapos na si Angelica, tapos na si Ira dun sa Miss Earth, tapos na at ang iniintay na lang natin si Miss World na si Krishna. So, what do you think pag natapos na sila dyan, ano ba ang dapat nilang pagkaabalahan? Well, let's talk about Chelsea first, no? Do you think she would continue that statement of Miss Universe Asia or she would go into something else? What do you think? That is your last question. Okay. Kung ako si Chelsea, honestly, magfo-focus ako sa pangkabuhayan showcase. Kung saan ka magkakapera. Yes. Saan ka magkakapera? Diba? Yung ginagawa niya ngayon, nag-a-appear siya sa mga TV shows, sa TV Patrol or Tito Boy. I'm sure meron niyang some kind of incentive. Diba? Mag-audition siya sa mga talent management sa Philippines para magkaroon siya ng show. I think mas beneficial yun sa kanya, long term. If you're talking about long term, mas mag-focus siya sa showbiz career niya or hosting career, kung ano man yung, kung saan siya magkakapera. Huwag siya mag-focus sa award na wala naman talagang weight or value sa totoo lang. Diba? I mean, hindi siya hindi yun placement. Diba? Parang tayo lang yata, Philippines lang yung proud na magkaroon ng ganun na award. Pero sa totoo sen, wala naman talaga. Hindi naman pinapansin yan na Peru or Nigeria. Parang wala diba? So, para sa akin, kung ako si Chelsea, kung gusto niya mag-aral ulit or diba, mag-law school siya kasi ang dami ng mga beauty queens na nakakapasa sa board exam. So, or mag-hosting, mukhang magaling siya sa communication. Mag-model, di ba? Ang daming mga avenues or platforms na magkakaroon siya ng income na, di ba? Parang pang-support na rin sa family niya. Ayan. Tingnan mo yung sinabi ni Daniela. Tingnan mo yung sinabi. Carnival Award is much it's much prestigious, like you said, sis, yesterday. Na dead mga Filipinas. Yung mas okay pa yung yung award ni Michelle D na nagka-price siya ng $10,000 last year. Yes. Yung award yun? Voice ba yun? Voice for Change. Voice for Change. Yun, mas, may pera yun. $10,000. Mas mataas yun. Mataas yun. Kesa sa award na walang pera. Exactly. Diba? Walang pera kasi we were on the same flight and hindi naman, honestly, sana man lang nirespeto yung queen natin at pinalipad sa business class or first class. No, yun din na napansin. Alam mo,
nung dumaan ako sa kanya, naka-cover yung mukha niya ng jacket. Nakakalungkot. See, I'm talking about Chelsea kasi economy. Oo. Kino-cover niya yung mukha niya para wala makakita. Katabi, magkakasama sila ni Diane Castillejo, Louis Heredia. Diba? I don't know, siguro baka late na nag-book na rin sila. Baka last minute, kaya wala na business class. Pero I'm sure meron namang alternatives. Pero they should have treated her better. You know, if I were the owner of Miss Universe Philippines, hindi ko papayagan na, diba, sumakay sa economy or bigyan natin special treatment. And lalo na kung talagang vina-value nila yung Miss Universe Asian na title, or hindi naman title talaga yung award, sana man lang, business class, come on, she deserved better. That's the thing, Ang problema kasi, parang mas inuuna nila yung sarili nila, at saka yung organizer, mas inuuna nila yung sarili nila kaysa yung reyna natin. No? So, yun. Anyway, that's it, no? Okay na yung time ni Primo. Maraming salamat sa iyo, Primo. Ano ba nangyari sa sound ko? Okay ba yung sound ko? Pero nag-e-echo siya. May 8 minutes pa ako, Ate Bel. I have 8 minutes. Can you continue talking, Primo? Yeah. Can you invite them? May feedback yung mic mo. Nag-e-echo siya. So, Daniela Alejandra Lee, si Dildo, yun sis nag-comment about the sash 24/7. Si Dildo. Oo, Dildo. Ayan. Hayaan na natin si Chelsea. Malay mo, pati pagtulog, yung sash niya. Diba? Pero we know the truth. At the end of the day, we know the truth. Kung ano talaga yung placement niya. And top 30. And best in national costume. Yun, mas okay pa yung best in national costume. And yung mga Bellas, please, I'm inviting you to subscribe to my channel, Contesera Pageantry, and also subscribe kay Ate Bel. Pang Christmas na natin sa kanya, sa akin. Yun yung mga words natin. Yes, I'm going back to Mexico City sa March for my birthday. So, 1 week naman ako ngayon. Kasi last time ng pageant, 3 days lang ako. So, kulang. Hindi ko masyadong napasyalan yung city. Pero ang ganda doon, Ate Bel. Honestly, yes, mahilig ako talaga. Last year, nag-ano ko, Denver, nag-London, tapos Mexico City nga. Pero yeah, yung Mexico City, ang ganda. Lagi mo kasama yung partner mo? Lagi. Oh, well, last time ako lang mag-isa. Yeah, mag-isa lang ako. So, nung nanood ako ng pageant, ang lakas ng loob ko. Kasi lahat sila may mga kasama, ako wala talaga. Si Ty Sashes, parang naawa siguro sa akin. Kumakain ako ng burger mag-isa, parang dilapitan niya ako. Tapos, si Ty Sashes. Mabait talaga yan si Sash. Oo, si Ty Sashes na yan. Yeah, yung mga Filipino fans doon, Ate Bel, seryoso sila. They were there, talagang parang nakikita ko na sumusugal sila. Alam mo yun, yung talagang ayos na ayos sila, ang ganda, nakasuit sila, talagang seryoso talaga sila sa pag-support ng Philippines. And since it was my first time, hindi ko na maalam kung ano yung, di ba? So, ano lang ako, naka-polo lang ako, gano'n. Hindi naman gano'n ka-casual, pero sila talagang pinaghandaan nila talaga. And I give it to, talagang grabe yung support ng Filipino-American fans, Filipino-American fans sa Miss Universe. Kasi nga, di ba, I'm sure maraming mga nurses din. Di ba? Malaking kumita yung mga nurses. Kaya, I'm really proud din naman na Filipino, na malaki yung power ng, what do you call that, yung sash power ng Philippines talaga. Pero alam mo, ang ganda rin naman ni Victoria, New Zealand, Victoria Velasquez. Ang ganda niya rin that night.
Kaya lang, ewan ko kung bakit hindi nakapasok sa top Hindi ka 30. daw nag-invite, sabi ni ano, oh. Hindi ka naman daw Nag-invite ako, kaya lang wala siyang passport. wala. Expired yung passport niya. Expired. Anong nangyari? Kaya yung gift ko sa kanya for yung birthday niya is binigyan ko siya pang renew ng passport. Oh. Kasi ano siya dati, si Daniela Last is minute yeah, last minute. si Daniela ano siya, military siya. Nasa Navy siya before, yes. So soldier si ate, si Daniela. Oh my gosh, there's so many things na hindi ko alam kay Daniela. Oh my gosh, military. US Navy siya. Dati. Ay. Oh. Correcto yan. Magaling siyang sana mag-guest siya sa mo kasi ang galing niya rin magsalita. Sinasabi ko naman dyan, yun lang naman iniintay ko eh. Oo, siya lang naman ang dapat magsabi niyan. Oo, kasi anytime naman she's welcome. Di ba? Siyempre, kayong dalawa ay so welcome here. And the rest of the Bellas, no, I'm also inviting you sa ating lahat tayo, kahit 100 pa tayo rito sa ating chat room, no? Mas maganda yon for a change. Pero pagka wala akong kasama, cellphone lang ako para maganda yung algorithm, no? Anyway, guys, no, ayan, thank you, Primo, for being here. Yeah. So, thank you. Love you too, Ate Bel. And yeah, next time ulit, yes, enjoy tayo, no? Yeah, so I'm going back to work and yeah, have a nice day, everyone. Thank you. Bye. Sa pag-subscribe. Yeah, don't forget, guys. Ayan, go. Yes, yeah. Mag-re-release ako ng mga content. Yes, wait next week. Yeah. Kasi super busy ako this week, finals namin. Pero yeah, I'm inviting you again sa channel ko, Contestera Pageantry, dito sa YouTube. Kahit mga twice a week. Kahit mga twice a week. Basta para magkakaroon ka ng konting consistency. Yes. Oo, kasi makakatulong din yun. Makakatulong din yun, no? Well, anyway, love you. And thank you. Love you too. And regards kay Papi and kay Mommy. Thank you, Ate Bel. Regards kay partner, okay? Yan. Ikaw na lang mag-off, Ikaw na lang mag-off. Bye, Primo. Love you. Bye. Love you too. Thank you. Ayan. So, guys, ayun, natapos na tayo and with Primo. So, I think that's it for today. Oo, at medyo napag-usapan naman lahat nung andito si Primo and everything. At yung magkaroon tayo ng Miss Tourism International na winner. Congratulations sa ating Miss Tourism. It's already 3:20 here in the Philippines. AM at maraming pong salamat once again with this beautiful chikahan with Contestera of Pageantry.